Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nagmumula sa Presidential Communications Operations Office, kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Martes, Hunyo 28, 2016. At makakaagapay pa rin natin sa ating PTV4 Tala Studio. Walang iba kundi ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Mr. Audrey, magandang morning. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, ang wala pa rin kakupas-kupas na luningning ng porselana, ang ng Antipolo Sete, the girl with a dimple in every smile. Ang aking co-anchor lady, Miss Zarina Lozuegro. Miss Zarina, good morning. Good morning ka, Francis. Welcome back from your long weekend. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po na isang oras, samahan nyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari po kayong mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating Tuesday edition, kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga, at syempre pa ang talakayan natin sa ating hapag ng talastasan sa araw na ito. At para po sa ating mga listeners ng Radyo ng Bayan 738 on your dial, kami po ay masusubaybay nyo sa lahat ng 33 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa pamagitan ng audio streaming naman, worldwide po tayo. At sa atin namang mga texters, naku po, please, nakikiusap po kami. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka hindi mabasa ni Luningning ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Again, a beautiful Tuesday, Ms. Zarina. Good morning ka, Francis. Okay, how Parang was your galit day ka. yesterday? Ayos naman. I was monitoring. Kaya nga Oo, tuwan-tuwa ako sa mga pangyayari kahapon. Siyempre, long weekend. Hindi, Talaga Sabado namang- meron akong programa. Ah, Hindi oo long nga weekend pala. yun. You're always weekend na yan. But anyway, oy, meron tayong ito'y malaking usapin, na kung saan nagsalimbayan ng mga katanungan dahil napakarami ng napapabalita, radyo, television, pahayagan ng mga sumusuko di umano sa takot dito sa binitawang pangungusap ng incoming President-elect Rodrigo Duterte na change is coming at talaga namang zero tolerance siya sa corruption at sa tinatawag nating mga nasasangkot sa ipinagbabawal na gamot. So, Nabalitaan mo yan, napakarami. yes ka, Francis. Ito yung mga drug user na sumusuko. Yan, okay. Ang tanong, eto, Zarina, yung bang mga sumuko na yan, na mga pushers, mga addicts and so forth and so on, sa takot nila na sila'y
alam mo na ha, kung ano ang maaaring mangyari. May mga kaso pa kaya yan? Oo, alam mo, tanong din yan sa isip ko. Pero naririnig ko, i-rehab din sila kasama doon sa rehab. Pero kakibat ba ng rehab? May kaso di ba nga harapin after? Rehabilitation is one thing. Okay. Yung kaso is another thing din. Kasi once na you are a pusher, wag mo sabihin wala kang kaso, pusher ka eh. Ngayon, kung ikaw ay sumuko, ano ba yon? Erase na ba ang kaso mo? Ayan. Okay. Tanungin natin sa ating abogado ng bayan. Ayan. Ang ating abogado ng bayan sa pamagitan po ng ating butihing kabalikat ng Public Attorney's Office, Madam Persida Rueda Acosta. Madam Persida, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo at sa ating po mga kababayan. Okay, Madam Persida, ito po ay isang tanong na nais naming malaman mula po sa ating Public Attorney's Office. Ang mga sumuko po ba na napapabalita, daan-daan na po itong mga sumusuko na ito na may mga kinalaman sa operasyon ng droga, yung mga pusher, yung mga user, and so forth and so on. Kapag sila po ba voluntaryong sumuko, nangangahulugan po ba na wala na silang kaso, Madam Persida? Ganito po yun, yung mga sumusuko na may kaso sa court, kailangan harapin po yun nasa court. Pero yung mga wala pong kaso, halimbawa, user lang sila, yun po ay kakalinain ng ating mga barangay officials, ang LGUs, para po sila ay ma-rehab for rehabilitation and reformation o kaya monitoring. Ayan po. Yung mga pusher po, yan po ay isa sa ilalim yan sa mga proseso ng ating kapulisan. Depende po, case-to-case basis po yan. At ang pag-voluntary surrender nila ay nakakabuti sila sapagkat yan ay daan para sa bagong buhay at bagong panahon na dapat mangyari sa ating bansa. Wala na at malipol ang droga sa ating bayan. Opo. Opo, Madam Persida, kasi po nangangamba yung mga magulang, yung mga mahal sa buhay, Sarina, ng kanilang mga sumukong partido ng pamilya na baka daw po bukod sa ikangay rehab, may kaso itong mga, lalo na itong mga pusher. Yung user, wala tayong problema. Yung pusher po kasi natin, aalamin yan kung may pending case. Kung wala, ay hindi po yan. At talagang pinagbabagong buhay po. Ang gagawin lang ho ng ating kapulisan at ng barangay ay monitoring. Ibig sabihin, kung hindi na sila babalik sa dati nilang gawa, wala pong problema. At nakaraan nga pong araw ay nandun tayo, araw ng Biyernes, sa Camp Karingal, kung kailan may mga sumuko na halos pitusan. At yun po ay nandun din si Mayor Herbert Bautista at ang ating mga kapulisan, si Superintendent, Director Tinio, Edgardo Tinio, ang QCPD, ay nandun din at yun po ang aming pinag-usapan, hindi po sila kakasuhan. Okay, Sarina, may tanong ka kay Madam Persida. Go. Yes, Ka Francis. Tanong ko lang, attorney, kung totoo po ba yung mga kumakalat na balita na aside from rehab, meron ding matatanggap na financial assistance ito mga sumukong drug pusher or user from government? Financial assistance, parang hindi pinag-usapan yan. Kung qualified po sa CCT, yan ay i-refer sa DSWD. At kung kailangan maturuang maghanap buhay, livelihood, ay sa TESDA. TESDA po. At yung pong pananaw ng incoming DSWD Secretary, susuportahan ko po yun. Hindi po habang buhay na bibigyan ng pera ang tao. Dapat po turuang mga isda o maghanap buhay para lifetime may kabubuhay siya. Opo. Alright. Okay, Madam Persida, finally, kung sakasakali po na itong mga sumukong ito na i-rehab and then after rehabilitation, nagbalik muli sa dati nilang gawi, that's another story, ma'am. Ibang istorya ho yan. Dahil ang sa programa ng papasok sa administrasyon ay maituwid ang landas ng mga nalulung sa droga, yung mga drogista o nagtitinda ng droga ay makapagbagong buhay, maturuan at buhay na siyang maghahango sa kahirapan dahil kung bibigyan lang natin ng bibigyan ng pera habang buhay na mahirap yan. Pero kung tuturuan maghanap buhay, mapaaral ang mga anak makapaghanap buhay ng marangal, matatag, yan po hahango sa kanila sa pagturusa at sa banig ng kahirapan. Opo.
Okay, maraming salamat po, Madam Persida, sa inyo pong panahong ibinigay sa Radio Vision. More power, ma'am. Good morning. Okay, ang ating pong Public Attorney's Office Chief, Madam Persida Roweda Acosta. So, nangangahulugan, Zarina, ano yan? Sino yung kausap mo? Hindi ko alam. Ba yan? Surrenderi ba yan? O paano? O ipadadala na natin ang pangalan at retrato niyan. Hindi, at least alam na niya ngayon kung ano yung matatanggap niya or kay hinat na niya oras na sumuko Baka talaga naman siya. yan, kaya Oo nga susuko eh. dahil sa 5,000. Wag na. Okay, samantala, Zarina, hindi pwede dito ang ating... Susuko ako. Bawal dito ang Wala ating ako. bawal, please. Susuko ako, Bawal, Ka bawal. Francis. Guard, ilabas itong... Susuko ako, Ka Francis. Kanino ka susuko? Sa barangay. Ayan na ang pideya. Okay, samantala, Zarina, ang ating words of wisdom Yes, for today. oo nga. Ito, maganda ito. Uy, na-miss mo to, no? Hindi ko na-miss. Hindi mo na-miss. Ang na-miss ko kahapon, yung sinasabi ni Yung alin? Senyor Alan na huwag kang huhusga. Yeah. Oo, sabi wag kang judgmental. Oo. Puro ka judge ng binigay mo sa akin. Ay, ako hindi Totoo Sige. lahat ng sinabi ko kahapon. Aging, ha? Aging. process, ha? Pero ang sinabi ni Sir Alan sa'yo, aged. Tinama niya lang ako. Which is tama naman. Oo, tama naman talaga na ano. Nakadila talaga. Bakit na pinagdidilatan mo pa ako? Tinitignan ko mabuti kung tama Huwag talaga mo na yung sabihin assessment. maganda ang mga mata mo. Basahin mo na yung words of Okay, ang wisdom. ating words of wisdom ngayong Tuesday morning is humble yourself and Dahan-dahan. cease to care what men think. Ayan, Sa Tagalog po, magpakumbaba ka at huwag nang bigyang pansin ang iniisip ng ibang tao mula kay A.W. Tozer. Okay, thank you very much, Mang A. Ito, maganda ito, humble yourself. Kaya huwag kang judgmental. Huwag kang masyadong mapanghusga at manatili ka lang na mapakumbaba. Ayan. I think yung judgmental is another thing, gaya Hindi, na sinabi mo ganun din kanina. yun. Alam Ang mo, sabi kapag- dito sa quotation is, humble yourself and cease to care what men think. Dapat talaga magpakumbaba ka at hindi mo na dapat talaga binibigyan pa ng konsiderasyon kung ano iniisip na ibang tao sa'yo. So Aba, kung hindi, sino wag ka, ganon, wag ikaw ganon. lang yun. Wag ganon, kasi Ikaw ikaw yun. mapanghusga ka sa kapwa mo tao. Hindi. You are not Teka lang, iba humbling na yan. yourself. Nanghuhusga ka na sa akin. Inuhusgahan mo ako. Pinandidilatan pa ako, Senyor Alan. Hindi. Paano ba ito? Hindi ako nandidilat. Kanino ka ba Hinuhusgahan malakas? mo ako. Judgmental, ha? Oo. Huwag ganon, magpakumbaba. nagpakumbaba tayo. Ang sabi sa Biblia, those who humble themselves Yes. shall be exalted, and those who exalts themselves shall be humbled. Okay, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan at pupuntahan na natin si Mr. Audrey Goriseta para sa unang bulusok ng ating mga balita on a beautiful Tuesday. Mr. Audrey, go! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kanyang pagdalo ni incoming President Rodrigo Duterte sa flag raising ceremony kahapon sa Davao City Hall, sinabi nito na buhay, karangalan at pagkapangulo. Handa umano niyang itaya sa pagtupad ng kanyang pangakong binitawan sa taong bayan noong panahon ng kampanya. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Duterte na hindi siya natatakot na mapatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, asahan na raw ang mas maigpit na pagpapatupad ng kampanya laban sa korupsyon at kriminalidad. Iginit din ni Duterte ang kanyang posisyon sa pagsusulong ng death penalty by hanging. Ito raw kasi ang magsisilbing retribution o kabayaran sa lahat ng kasamaan at pananamantalang ginawa ng mga kriminal. Samantala, sa Huwebes na nakatakda ang panunumpa ng ika-16 na Pangulo ng Bansa. Inaasahang magiging simple, ngunit makabuluhan ang naturang inaugurasyon. May report si Joy Gumatay. Isa sa pinakamahalagang seremonya na isinasagawa sa pagpasok ng bagong administrasyon ay ang inaugurasyon ng pinakamataas sa tagapangulo ng bansa. Ayon kay Jonathan Malaya, isa sa may akda ng libro tungkol sa inaugurasyon ng lahat ng Pangulo ng Pilipinas, ito ay dahil dito natin natutunghayan ang kauna-unahang pagtatalumpati ng bagong presidente. Sa pamamagitan nito, nalalaman ng taong bayan ang magiging estilo ng pamamahala ng susunod na administrasyon. Ang mga inaugurasyon kasi, diyan nagsasama-sama yung tatlong aspeto ng pagkapangulo ng isang tao. Una-una yung kanyang personality,
pangalawa yung kanyang public policy, at yung pangatlo yung kanyang politika. Tradisyon sa Pilipinas na sa Quirino Grandstand madalas ginaganap ang inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Bansa. Kabilang dito ay ang mga dating Presidente Fidel Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at ang outgoing President Benigno Aquino III. Ito ay dahil sa kalawakan ng lugar na ito na maaring maka-accommodate ng 10,000 katao. Ngunit dahil nais ni incoming President Rodrigo Duterte na gawing simple at maliit ang kanyang inaugurasyon, naisipan niyang isagawa na lang ito sa Malacanang. Mahigit kumulang 600 katao lang ang inaasahang dadalo sa inaugurasyon ng susunod na Pangulo ng Pilipinas. Simple lang rin ang isasagawang diplomatic reception at walang magaganap na inauguration ball. Hindi rin magarbo ang isusuot na barong Tagalog ng susunod na Pangulo at higit sa lahat 5 minuto lang ang itatagal ng kanyang talumpati. Di hamak na mas maikli sa kadalasang talumpati ng mga dating presidente na umaabot ng 20 hanggang 30 minutos. Since 5 minutes lang, talagang pag-iisipan niya kung ano yung gusto sabihin. Una-una dyan, may mga pasalamat ka pa, mga call for unity, call for change, yan ay standard na yan. Pero yung mga ibang bagay, yun ang tanong, no? Naniniwala naman si Malaya na lubos na susuportahan ng sambayan ng Pilipino ang panunumpa at pagtatalumpati ni President-elect Duterte. Ito ay kahit pa sa kauna-unahang pagkakataon, maghiwalay ang isasagawang inaugurasyon ng bagong Pangulo at pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Lahat ng tao looking forward to hearing from him kasi itong Pangulong ito, napakalaking pagbabago ang kanyang pinapano para sa ating bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joy Gumatay. Samantala, sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang termino, nagpasalamat si Pangulong Aquino sa Armed Forces of the Philippines dahil sa matapat na pagganap nito sa kanilang tungkulin sa kabila ng kasalatan ng modernong kagamitan. May report si Rocky Ignacio. Binigyang parangal ng Armed Forces of the Philippines si Pangulo Aquino sa Camp Aguinaldo bilang Commander-in-Chief. Pinagkalooban ng Pangulo ng full military honors kasama ang 21 gun salute. Bahagi pa rin ito ng testimonial parade at review sa pagtatapos ng 6 na taong termino ng Aquino administration. Ito ang huling pagsasalita ng Pangulo bilang Commander-in-Chief kung saan binigyan diin ang mabuting bunga ng daang matuwid o mabuting pamamahala. Partikular na dito ang pagpapalakas ng kakayahan ng AFP sa ipinatupad na 65.9 billion pesos AFP Modernization Program. Malayo ito sa mahigit 40 bilyong piso mula sa dating nakalipas na administrasyon. Pagkatapos, sumunod pa ang lindol sa Cebu at Bohol sa susunod na buwan. Pagkatapos sa Mampunon, baka kulang pa ang aksyon niya, sinamahan na rin ng Bagyong Yolanda. Isama pa dyan ang pagbisita ng mahal na Santo Papa at Pangulong Obama. Pati na ang naglalaki ang pagtitipon dito tulad ng APEC at ng World Economic Forum. At sa pagtatapos ng kanyang pamunuan, formal na ipinabot ng Pangulo ang pasasalamat sa mga kawal dahil sa matapat na pagganap sa tungkulin sa kabila ng kasalatan sa modernong kagamitan. Kabilang na dito ang pagtatanggol sa mga teritoryo sa West Philippine Sea, pati na rin ang laban sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Kasama na rin ang pagpapanatili ng seguridad sa bansa sa panahon ng pagdalaw ni Pope Francis at pagdaraos ng APEC. Ang tugon ko naman, kailangan natin mag-lead from the front. Bilang Pangulo, kailangan mapuntahan natin anumang bahagi ng bansa. Kailangan tayo ng ating mga kababayan. Gawin mo na ang kaya mong gagawin. Bahala ng Diyos sa atin at sa hindi natin kaya. Ang tanging sagot sa akin na ating pong group commander, yes sir. Nakita niyo naman, talaga nagpakitang gilas ang ating group commander at ang buong PSG. Kaya naman naging matiwasay at matagumpay ang operasyon natin yun sa Zamboanga. Kaya naman sa mga bubo ng PSG, sa bawat akbang sa daang matuwid, naging panatag ang loob ko dahil nariyan kayo at laging nagpapamalas ng profesionalismo at maayos na pakikipag-ugnayan sa ating pong security sector. Tumanggap ng Presidential Medal of Merit ang 7 miyembro ng Presidential Security Group sa pangunguna ni Commodore Raul Ubando bilang Group Commander ng PSG at Brigadier General Jose Caparaz bilang Senior Military Assistant. Philippine Legion of Honor Degree of Officer para sa 2015 Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC ang pinagkaloob pa rin kay Ubando. Degree of Commander kay Lieutenant General Glorioso Miranda sa pagiging AFP Chief of Staff. Hari nawa ay manatiling kaisa ng sambayanan ng ating Santa. Tiwala ko sa patnubay ng pong may kapal
sa ating patuloy na pagtotoo sa ating mga boss at sa matibay nating paninindigan sa ating bandila ay makakapag-iwan tayo sa susunod na henerasyon ng mas ligtas, mas matatag at mas maunlad na Pilipinas. Sa bandang huli, hiniling ng Pangulo sa mga kawal na ipagpatuloy ang matapat na serbisyo sa mga Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio. Sa iba pang balita, dumalo ang ilang mga baguhang senador at kanilang mga staff sa isinagawang orientation hinggil sa mga tungkulin at proseso sa loob ng Senado. May report si Joy Gumatay. Parang yung feeling na nung dating galing akong Bulacan, lumuwas ako ng Maynila, pumunta ako sa UST at merong orientation, campus orientation. So, yun yung feeling na naramdaman ko. Very excited also. Yan ang pahayag ni Senator-elect Joel Villanueva matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng orientation para sa mga bagong senador at kanilang mga kawani. Ganito rin ang nararamdaman ni Senator-elect Risa Ontiveros na hindi na makapaghintay sa pagbubukas ng 17th Kongreso. Ani Ontiveros, nais na niyang masimulan ang paglalatag ng kanyang mga plano para sa komiteng nakatakda niyang pamunuan, ang Komite ng Kalusugan. I'm super excited makapagtrabaho bilang senador. Dalhin yung plataforma ng universal healthcare. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Senator-elect Win Gatchalian na naniniwalang mahalagang malaman niya ang mga tungkulin ng bawat opisina ng Senado upang maging mas madali para sa kanyang pag-adjust sa bagong responsibilidad na iniatang sa kanya ng taong bayan. At least alam mo kaagad kung ano yung pwede at hindi pwede at paano mo ma-maximize yung trabaho mo. Buo na ang desisyon ng 3 bagong senador na magiging bahagi sila ng supermajority bloc. Paglilinaw nila, handa nilang suportahan ang mga legislative agenda ng susunod na Pangulo na naaayon sa kanilang mga advocacy at paniniwala. Kung may magfa-file ng reimposition of death penalty, i-oppose ko po yan. For the same reasons na naging bahagi ako ng movement for restorative justice. I am in favor of death penalty for big-time syndicates, big-time drug lords. Hindi ko pa narinig sinabi niyan personally, no? But I don't think I don't think I'm in favor of that. No? Dahil user dapat i-rehabilitate. In a lot of investigations na nangyayari sa Senate, baka hindi po ako maging very active dyan unless it involves creation of jobs or yung nakaka-apekto sa paggawa ng ating mga kababayan. Hindi naman namataan sa Senate orientation ng 2 pang neophyte senators ng 17th Kongreso na sina Senator-elect Manny Pacquiao at Senator-elect Laila De Lima. Ayon sa ipinadalang kinatawan ni Senator-elect Pacquiao, hindi siya nakapunta dahil mayroon siyang dinaluhang pagpupulong kasama ang mga local government units ng General Santos City. Ipinaliwanag naman ni Senator-elect De Lima na hindi siya nakapunta sa nasabing aktibidad dahil sa conflict sa kanyang schedule. Nilinaw naman niya na nauna na siyang bigyan ng one-on-one orientation na isang opisyales ng Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Joy Gumatay. Sa iba pang balita, naglunsad na ng operasyon ng Joint Task Force Sulu upang agad na masagip ang 7 Indonesian sailors na dinupot ng Abu Sayyaf noong Hunyo 22 sa Tawi-Tawi, Sulu. Ayon sa tagapagsalita ng AFP Western Mindanao Command, si Major Filimon Tan, hindi pa natukoy ng militar ang eksaktong lokasyon ng mga biktima, ngunit patuloy ang operasyon ng militar upang matunto ng mga ito. Nanindigan din ng AFP na hindi magbibigay ng ransom money ang pamahalaan upang hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga nabibiktima ng bandidong grupo. Base sa ulat ng Indonesian media, pinatawag ng Abu Sayyaf ang isa sa mga biktima sa kanyang asawa upang humingi ng ransom na nagkakahalaga ng 20 million Malaysian ringgit o katumbas ng 229 million pesos kapalit ng paglaya ng mga bihag. Sa ngayon, may 14 na kumpirmadong bihag ang Abu Sayyaf, kabilang na ang bagong 7 Indonesian nationals, isang Norwegian, isang Dutch national at 5 Pilipino. Tiniyak naman ng AFP na gagawin nito ang lahat upang makalaya ang mga biktima at hindi na maulit pa ang kidnapping incident. Samantala, kinumpirma ni DILG Secretary Melson Sarmiento na may natanggap siya mga ulat hinggil sa pagkakasangkot ng ilang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa transaksyon ng illegal na droga.
Babala pa ng kalihim na oras na mapatunayang sangkot nga sa illegal na droga ang ilang pinuno ng mga LGUs. Ay agad nilang ihahanda ang kaso laban sa mga ito. May report si Waywaya Makalma. Inamin ni outgoing DILG Secretary Mel Senen Sarmiento na nakakatanggap siya ng mga report na may ilang opisyal sa panglokal na posisyon ang sangkot sa illegal na droga. Ito ang kanyang paliwanag matapos isiwalat ni incoming President Rodrigo Duterte na umaabot sa higit 30 local chiefs executive ang sangkot rito. Ngunit anin ni Sarmiento na mangilan-ngilan lamang ang kanilang natatanggap na intelligence report. Pero oras na kanilang nalaman ng mga ganitong report ay nagsasagawa sila ng validation sa pamamagitan ng surveillance sa mga ito. Sabi naman ni PNP Chief Director General Ricardo Marquez na madalas silang natata para magsagawa ng surveillance. Anya may ilan silang naire-report na nagpositibo ang ilang opisyal at oras na ito ay kanilang makumpirma ay kaagad nila itong isusumite sa DILG para sa pagsampa ng mga kaukulang kaso. Pag may na-receive na report, the next logical thing that happens is validate those report. Validate those report. Merong na-validate and kung minsan makikita mo na nagkakainggitan doon sa baba, gaaway-away. Ngunit may ilang sitwasyon naman na matapos ang kanilang validation ay hindi ito nagpositibo. Anya matapos ang isinagawang validation ay kadalasan pakanakasi lamang ito ng kanilang kalaban sa politika. Pero oras na napatunayan na sila ay may kinalaman sa illegal na droga ay dapat silang arestuhin kung sino mang chief executive ang sangkot gamit ang ebidensyang kanilang nakalap upang madiin ang mga sangkot rito. Kailangan arestuhin. Kung talaga mga defile, huwag tayong magalangan doon. May magsasabi yan si ano kasi mapera, may ano yan. Ang problema kasi, paminsan kahit nga sa amin, may negosyanteng gumanda ang negosyo. Pag magandang negosyo, siguro drugs ang negosyo niyan. So you have to also validate. Mahirap naman face value sasabihin nila. Yung sino-surveillance, I have to admit. No? Hindi ko na pwedeng madetalye, but umabot sa puntong sino-surveillance, minomonitor, but still nasa punto kaming when you file a case against somebody na hindi mo pa wala ka talagang, di ba? Beyond reasonable doubt yan. Pag hearsay lang yan. Paliwanag pa ng kalihim na hindi nila ito gaanong natututukan dahil 8 buwan lamang siya sa pwesto at naging busy na sila sa kampanya at eleksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma. Sa iba pang balita, nakipagpulong si incoming Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo sa ilang social workers sa Mindanao. Ito upang hingan ang mga ito ng suhestyon para sa mas maayos na pagpapatupad ng mga programa ng DSWD na tutugon sa kahirapan ng bansa, gaya na lamang ng 4Ps. May report si Julius Disamburon. Pinulong na ni incoming Social Welfare and Development Secretary Judy Taguiwalo ang ilang social workers ng Mindanao. Layo nitong pakinggan ang kanilang mga suhestyon at nais na programa para mawakasan ang kahirapan sa bansa. Dito din inilatag ni incoming Secretary Taguiwalo ang kanyang mga programa lalo sa kasalukuyang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Kung matatandaan, sinuportahan ng business sector ang nais ng susunod na DSWD Secretary na reviewin muna ang 4Ps. Kailangan natin ng mga programs na ma-ensure ang sustainability. Katulad ng trabaho, jobs, land, at iba pang sources ng livelihood. Yeah. I was really happily surprised that the business community sees the need for more sustainable programs for the poor rather than just retaining the 4Ps. So I think that's a good input for President Duterte's program. Base sa datos, umaabot sa 4.6 na milyong mahihirap na pamilyang Pilipino ang natutulungan ng 4Ps sa ilalim ng kabuoang 62.7 bilyong piso. Nais din ni Taguiwalo na mas maipaloob sa 4Ps ang programang pangkabuhayan at kalusugan. Kung sakaling mas mapapalawak aniya at mapapaganda ang estado ng 4Ps sa bansa, isa ito sa maituturing na maganda at long-term program ni Pangulong Rodrigo Duterte.
the department has programs for the marginalized, for the elderly, for persons with disability, for the youth. Titingnan natin ano na ang kalagayan nito at paano pa natin ito maayos. Samantala, bukod sa mga mahihirap ay pagtutuon ng pansin din ng susunod na liderato ng DSWD ang mga indigenous people. Dalumad na ang indigenous peoples natin who have evacuated, who are here, they want to go back. And I think President Duterte is going to take steps to ensure that they go back to their communities and to the land. And the only thing they're asking from the department is that they have pabaon when they go home kasi wala pa silang produksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Julius Desamboron, Davao City. Abiso po sa mga motorista, nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis ngayong araw, Hunyo 28. Epektibo kaninang hating gabi, nagpatupad ng taas presyo ang kumpanyang Flying V. Batay sa kanilang abiso, 75 sentimos ang itinaas sa presyo ng kada litro ng gasolina, habang nasa 40 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel. Epektibo naman kaninang alas 6 ng umaga, nagpatupad din ng dagdag presyo ang kumpanyang Sea Oil at Shell. Batay naman sa kanilang abiso, 65 sentimos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. 40 sentimos ang aumento sa presyo ng kada litro ng diesel at 35 sentimos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Samantala, epektibo rin kaninang alas 6 ng umaga, ang kumpanyang Eastern Petroleum, Phoenix at PTT Philippines ay nagpatupad lamang ng taas presyo sa kanilang produktong gasolina at diesel. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Charina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 32 minutos, 32 segundos makalipas ang alas 6 sa unang cabinet. Zarina. Good morning, Sir Francis. Welcome to the club. Miss you. Saan ni Baguio? Hala, ano kayang club yun? Next, magandang umaga po dyan sa inyo na Radyo Vision. Binabati ko lang po ang ating incoming President Duterte. Sana matupad lahat ng plataforma niya. At dito rin po sa Hibod-Hibod, Sogod, Leyte, magandang umaga. Salamat po, Cindy ng Leyte. Good day, Ka Francis Guapo. Ma'am Zarina, greet ko po ang nakatune in sa Barbie Salon at ang mga tropang magaganda na si Ma'am Liza Manuel, Lynn de la Torre, Nati P. Carina, coming from Daddy Eli Bonifacio, San Carlos, San Luis, Pampanga. Salamat po, Ka Francis Guapo ka. Good morning, Salamat Guapong po. Kuya Francis. Ma'am Zarina, pakibati lang po ng magandang umaga kay Darna Reyes, Efren Reyes, Narsing Delgado, Cyrus Cabangcala, mula kay Eli Hentalian ng Pasig City. Maraming salamat po. Okay, sa aking aparador ng message center, wow, ang cute mo ngayon, Ma'am Zarina. Uy, kapag napapanood ka na, para na rin napanood ang aking iniidolong si Carla Avellana. Wow, nako, malabo ang TV mo, ha? Okay. Hello po kay Sir Francis. Magandang buhay sa inyo. Salamat po, Meng Sahidin ng Kulasi, Maimbong Sulu. Thank you very much. Okay. At good day po sa inyo. Mabuhay. Isa akong member ng Philippine Seafarers Group for Duterte and from Davao City. Mabuhay po kayo. Kasi sa inyo tiwala si Duterte from other networks. God bless. Thank you very much. Pakibati po kami dito sa Antipolo, Virac, Catanduanes, Pamilya Santeleses. Salamat po. Magandang umaga, Ka Francis. Pakibati po ng belated happy birthday kay Maria Fe Barrientos Gran ng Del Monte, Bulacan. Happy birthday. Greetings from Saning Pido ng Malingao, Tubod, Lanao del Norte. Maraming salamat po. At happy viewing, happy listening din kay Mr. and Mrs. Dominador Magno ng Barangay Maimbog, Oton, Iloilo. More power. Maraming salamat po. Tsaka Francis, bati na rin natin yung kapatid ni Vivian Gulia na si Vanessa Ay, oo nga pala, Gulia. Nag-graduate Vanessa. ngayon bilang magna cum laude. Tama po ba? Congratulations and celebration. Wow. Si Mami Rose. Si Naku, Mami Rose. nakatutok Mami Rose, ngayon. congrats ha. Dalawa na ang magna cum laude mo. Yes, grabe. Talaga naman. UP ha. University of the Philippines. Okay, Nakaka-proud Bibs. naman. Congratulations kay Bibs. Okay. Mapapahinga na daw yung ATM niya. Oo. Hindi na niya madalas na gagamitin. Okay. Samantala, narito na ang unang sigwada ng ating
Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin ka, Francis, ang CDO Radyo ng Bayan kasama si Romy Kapinpuyan. Maayong buntag, Romy. Konektado ka. Mayong buntag. Kinilala ngayon ang Cagayan de Oro bilang isa sa top 10 next wave cities sa buong bansa dahil sa mabilis na pagdami ng industriya ng Information and Communications Technology o ICT. Ito ang inahayag ni Mayor Oscar Moreno sa harap ng mga negosyante na dumalo sa pagbukas ng Cagayan de Oro ICT Summit dito sa lungsod. Sa nabanggit na okasyon, pinasalamatan ng alkalde ang mga negosyante dahil sa kanilang pagtitiwala sa potensyal ng lungsod tungkol sa Information Technology, Business Process Management or IT-BPM. Ang Cagayan de Oro ay napili ng Department of Science and Technology, Information and Communications Technology na isa sa top 10 Next Wave Cities 2015 base sa 4 na aspeto. Ito ay ang talent pool, infrastructure, cost at business environment. Ang iba pang mga lugar na napabilang sa top 10 Next Wave Cities ay ang Baguio City, Dagupan City, Dasmariñas, Dumaguete, Lipa, Malolos, Naga, Santa Rosa at Taytay, Rizal. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. At narito naman po mula sa CDO, punta naman tayo sa Butuan Radyo ng Bayan kasama si Malu Apego. Mayad na hinaad, Malu, konektado ka. Magdiway na ating kasama Charina, umaabot na ngayon sa 15 pulis ang natanggal sa serbisyo dahil sa pagkaugnay ng mga ito sa illegal drugs dito sa Caraga Region. Base sa datos na ipinalabas ng Police Regional Office 13 o itong Pro 13, ibinunyag na mula taong 2011 hanggang sa taong ito, ang 15 napatalsik sa pwesto ang mula sa kabuang bilang ng 29 na iniharap ng kasong administratibo dahil sa pagkakaugnay sa illegal drugs. Dagdag pa ng Pro 13, ang taong 2015, ang may pinakamaraming bilang ng mga pulis na nakasuhan na umaabot sa 13, kung saan 5 dito ang natanggal na sa pwesto. Sa taong ito naman, iniulat ng Pro 13 na pirmado na ni Police Regional Director Chief Superintendent Rolando Felix ang final decision na magtatanggal sa pwesto ng karagdagang 5 pulis na pawang napatunayang na uugnay sa iligal na droga. Para sa Radyo Vision, mula sa DXDN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, nag-uulat media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. At panghuli, narito naman po ang Tayog Radyo ng Bayan kasama si Leslie Hemino. Na imbaga bigat, Leslie, konektado ka. Salamat po. Umabot sa mahigit 500 seedlings ang naitanim sa magkahiwalay na lugar at petsa sa sakop ng Community Environment and Natural Resources Office na nakabase sa lungsod ng Ordaneta dito sa Pangasinan. Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Ma'am Jocelyn Sagon, nabatid na 400 mahogany at 50 bamboo propagules ang naitanim noong June 24 Arbor Day sa may diki ng barangay na Magpagan sa bayan ng Santa Maria. Nabatid na kasama nila sa pagtatanim ang Municipal Agriculture Office sa panguno ni Dr. Reynaldo Seget, mga barangay officials at residente ng lugar na isa sa tinukoy na urban site area. Noong Sabado, June 25, nabatid ng Bureau of Jail Management and Penology Ordaneta City ang nag-request para sa tree planting activity na bahagi ng kalang Community Service Month celebration. 100 mahogany seedlings aniyang naitanim sa kahabaan ng creek sa barangay Anona, Ordaneta. Samantala, nakatakda sa July 1 ang tree planting activity ng may 500 estudyante ng PUNP Ordaneta na naunang tinakda noong June 24. Pawang mga nara, mahogany at melina ang nakatakdang itanim sa NDP site sa Dipalo ng Nangapugan, San Quintin, kasama sa aktibidad ang 50 trainee ng Camp Tito Abat. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Hamino ng DWRS, Tayug Pangasinan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Leslie Hemino. Okay, good morning PTB4. Add 1 more hour in your airtime to satisfy the listeners. Roy from Cagayan de Oro City. Wow, 1 oras pa. Mabigat yon. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, alamin na natin ang ating weather outlook for today, Yes, Tuesday. Ka Francis, live po sa Pag-asa DOST. Puntahan natin ang ating kasamahan na si Amor La Rosa para sa ating weather update today. Magandang umaga, Amor. Konektado ka. Good morning, Zarina at Ka Francis. Good morning, Pilipinas. Narito na po ang latest sa ligay ng ating panahon.
Matapos makalabas ng Philippine Area of Responsibility kahapon, ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Buddy Javier, na-sustain po ng low pressure area ang lakas at ngayon tinatahak na po ang direksyon patungo po yan dito sa may southern part na ang LPA na ito, yan po yung dating bagyong Ambo na binantayan po natin sa loob ng ating boundary nitong mga nakalipas na araw. Samantala, isang cloud cluster naman ang patuloy rin pong binabantayan ng Pag-asa at ayan po nasa east of Visayas. Ayon naman po kay Mr. Javier, bahagi po yan ng ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na ngayon na may nakakaapekto pa rin dito po yan sa probinsya ng Palawan, Visayas at ganoon din dito sa may Mindanao. Inaasahan po natin sa mga nabanggit na areas yung pagkakaroon ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito naman sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan naman po natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron lamang po chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Kaya para po sa mga papasok ng eskwelahan o kaya naman yung papasok rin ng opisina, mga empleyado at yung mga may outdoor activities today, magdala po kayo ng payong bago po kayo lumabas ng inyong bahay. Sa ngayon, wala naman pong nakataas na gale warning sa anumang bahagi po ng ating bansa. Ligtas naman pong pumalaot pero pinag-iingat pa rin po ang mga mangingisda sa mga baybayin po yan ng Visayas at ganoon din ng Mindanao dahil dito po mararanasan yung katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan at posibleng nga pong maranasan din dito yung malakas na hangin. Yan po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Salamat, Amor La Rosa. Okay, tuloy-tuloy na kagya tayo at narito na ang ating panauhin. At ang ating featured agency, pakilala mo na, Zarina. Yes, Ka Francis, live po dito sa studio makasama natin at makakapanayam si Attorney Hans Kakdak, POEA Administration. At pag-uusapan natin ay yung mga trabaho abroad para po sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Magandang umaga, sir. Magandang umaga. Muli, Ka Francis and Sarina, Miss Sarina, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, magandang umaga rin. Okay, salamat po at nadalaw niyo muli ang ating Radio Vision sapagkat siguro po magandang bago tayo pumalaot sa ating agenda, yung babala muna mula sa POEA sapagkat sa mga internet, sa social media, marami po ang naglalabas ang mga for hire, immediate hiring, and so forth and so on. Sir, pakibigyan diin ito. Nako, napakaraming klase ng mga for hire na bogus. Ang unang-una ngayon sa listahan namin yung mga illegal recruiters for Japan kasi marami nagpapanggap na sila ay may kakayanan na mag-recruit ng mga caregivers sa Japan. Na alam naman natin, ang caregivers, yan yung GPEPA, government-to-government hiring through the POEA. POEA lang ang pwedeng mag-recruit sa ngayon ng caregivers for Japan. Ayun, dahil government-to-government arrangement. Peke yan, at ang common modus din dyan, sinasakay sa language training. Kasi kumikita dun sa language training ng Nihongo at sasabihin pagka ikaw ay pumasok dito sa aming language training institute or institution ay sigurado ka na magiging caregiver sa Japan. Ayun ang ganda ng kamo nila, no? May sabit. Caregiver or nurse, yan ang mga pinapain. Yan naman po ay through the POEA lamang yung government to government. Ang isa pa yung mga too good to be true na mga internet social media recruitment, usually sa mga bansang medyo attractive pakinggan ng pangalan na New Zealand, Australia, UK, ganyan. Ang sasabihin, direct hiring. Ang patakaran naman ho ng ating mga batas ay through a licensed recruitment agency para mas may protection. So, mag-ingat po talaga sa social media, sa internet, yung mga memes, yung mga ads na lumalabas dahil hindi na naman nasa internet o social media ay totoo. Okay, now isa pa, Administrator Kakdak, updated ba yung ating website para sa talaan o roles ng ating mga licensed recruitment agencies? Yes, of course. There are many ways to find out kung ang kausap ninyong recruiter ay lehitimo, lisensyado. Una, of course, kung kayo ay malapit sa opisina, tanggapan ng DOLE, POEA, OWA, anywhere in the country, everywhere in the country, ay pwedeng pong dumulog doon at magtanong. Pangalawa, yung aming hotline, 722-1144, 722-1155. Pangatlo, yung aming email, info@poea.gov.ph, email. Pang-apat, website, www.poea.gov.ph.
.gov.ph. Tapos, panlima, yung aming smartphone application. Downloadable for free sa Smart at Google Play through the smartphone. Ay pwedeng tanungin habang kausap niyo yung tao, pwedeng i-check kung yung sinasabi niyang recruitment agency ay lehitimo. At panghuli, sa Facebook at Twitter kami ay may presensya rin. Pwede rin magtanong doon. I-search lang yung POEA. At ako rin mismo, nasa Twitter din. Pwede din ako tanungin. Okay, Zarina. Sir, meron kayong mga sinasara ng mga illegal agency or recruiter. Yes. Sa ngayon po ba, kamusta na yung program na ito? Well, patuloy naman yan kasi ang patakaran talaga natin ay zero tolerance. Kasi kung papayagan mo ang isa o dalawa dyan, dyan magsisimula ang illegitimate practices. Yes. So, sa ngayon, we've, mga last 4 years, we've canceled around 250 Ang licensed dami. recruitment agencies. At medyo kumonte, less than 1,000 ngayon yung land-based agencies. Dati lumagpas siya ng 1,000. But this is all in the name of enforcing the rules properly para konti yung kanilang nabibiktima. Ito po ba yung mula sa sumbong ng mga kababayan natin na nagbiktima talaga? Yes, sumbong at reports din mismo ng mga kapwa nating kawinan sa gobyerno. Halimbawa, ang immigration. Kung may nasawata silang nagbalak lumabas, sasabihin siya ay turista, let's say sa Singapore o saan pa man, pero yung pala magtatrabaho doon. So huli. O kaya yung mga peke ang pag-process sa POEA, sasabihin receptionist or caregiver, yung pala pagdating doon ay magiging kasambahay. Yan ang mga nasasawata ng immigration at the airport. Okay, Zarina, meron tayong text. Okay po, ito kay Raymond ng Cubao. Legal po ba ang paglalagay ng placement fee ng mga agency sa mga lalabas ng bansa para magtrabaho? Okay, yung placement fees, yan ay kita ng recruiter sa kanyang serbisyo. As a general rule, pwede mag-charge ng placement fees 1 month salary. No? Pero may mga exception yan. Ibig sabihin, kapag domestic worker o marino o seafarer, zero placement fees. Hindi dapat magpataw ng anumang placement fees. Tapos, kung pupunta sa mga bansang bawal ang placement fees, like UK, Ireland, Netherlands, Norway, US, New Zealand, Canada, bawal po ang charging ng placement fees dyan. So, zero placement fees din po dyan. At huli na lang tungkol sa placement fees, hindi dapat magbayad ng wala pang trabahong nakakamit o kaya may kontrata na. So, hindi pwede yung unang pagkikita pa lang o bago pa man magkakontrata o trabaho, naniningil na ng placement fees. So yung placement fee, i-apply po pag nagtatrabaho na siya doon on a salary deduction basis? Well, pwede rin yun or after makakamit siya ng trabaho o makapirma ng kontrata. Ayun. At may isa pa, dapat merong BIR authorized receipt na i-issue yung I-issue. recruitment agency. Galing. So yung salary na pagbabasayan, yung salary niya sa abroad na papasukan na po niya? Yes. Okay. Yes, yun ang pagbabasihan. Yung Okay. basic Now, may salary. tanong po sa akin nung nakalipas na araw na yun daw po bang illegally recruited individual at nahuli, naisumbong yung recruiter, yun po ba as against large scale recruitment, illegal recruitment, bailable po ba yung mga kaso niya? Non-bailable. Ang pagka, merong klase ng recruitment na simple illegal recruitment. 12 to 20 years imprisonment. Okay. 1 to 2 million peso fine. Meron namang itinatawag na illegal recruitment, not simple but amounting to economic sabotage, which is either large scale, pag 3 or more ang biktima, or syndicated, kung 3 or more ang perpetrator o ang kriminal, ang illegal recruiter. So, pag ganon, life imprisonment, non-bailable. Ayun. Pwede na rin bitayin. Life imprisonment. Hindi pa, life imprisonment muna. Okay, pero ang mga illegal recruitment activities ngayon nagaganap outside of Metro Manila na yung mga nasa administrator. probinsya yun. Well, probinsya medyo na. trend yan kasi nga alam nilang malayo sila sa kamay ng batas. Kamay ng POEA. Tapos minsan pa ay during weekends. No? So, ang mga operatiba natin na umiikot naman kapag least expected ng mga illegal recruiters. So, yes, but that's true. Kaya constant na paalala natin sa mga kababayan natin at nakikipag-partner rin tayo
sa mga local government units. Around 2,000 local LGU partners ngayon ng POEA. Kasi nga alam natin na ang pagsugpo ng illegal recruitment, katuwang din dyan ang local government units. Yung mga mayor, governor, at yung mga barangay chairpersons. Ito legit na trabaho to. Sa Japan, housekeepers naman po. Ito po ba ay ongoing pa? Okay. Kakabukas lang nung merkado ng Japan pa tungkol sa housekeepers. And kasi nga, sila ay naghihikayat. Parang meron silang ginawang mga eco-zone sa Japan. At doon sa eco-zone, kung saan mga investor, titira doon yung mga investor, kailangan ng mga housekeepers ng mga bahay ng mga investors, mga company officials, ganyan, mga expats, ganyan. So nagbukas sila and kamakailan lang, about 4 or 5 months ago, ay magkaroon ng pag-uusap between the Philippines and Japan patungkol doon sa guidelines, and around 2 weeks ago inaprubahan ng POA Governing Board chaired by Secretary Rosalinda de Bampilis Baldos yung guidelines for housekeepers. Essentially, leave-out arrangement ito. Yes. Hindi sila titira sa bahay ng kanilang employer, no placement fees, merong experience requirement ng 1 taon, at kailangan ay meron ding national certification level 2 requirement ng housekeeping from a TESDA accredited institution. Para malaman yung competency. Yes, that's right. Ayun. Okay, so before totally winding, Administrator Kakdak, merong ano pa ho ba mga bansang ikangay open for, greener pasture? Well, yung bansang mga bukas ngayon, traditionally, andyan pa rin ang Middle East, of course. Around 60-70% of our people go to the Middle East. Medyo naitawid na nila yung crisis dung sa pagbaba ng oil prices, no? Medyo naibsan na yon, kaya okay pa rin ang hiring ngayon sa Middle East, pero tandaan lang, kailangan through a licensed recruitment agency. And then of course, as within Southeast Asia, Singapore and Malaysia, mga skilled workers, marami rin pong hiring ngayon. So yung sa housekeeper sa Japan, government to government din yun, or through legal? Private sector recruitment, yung housekeepers for Japan. Okay. Last na. Marami. Meron ka pang ihahabol. Sige. Yung sa Brexit, wala naman siyang... Sa Brexit, minamanmanan natin yung sitwasyon. Sa short term, wala tayong nakikita. Kasi yung mga workers natin doon, merong mga kontrata yan at visas. So, gagalangin yan ng mga employers. Ang kailangan bantayan yung medium to long term. Long term. Kasi posibleng may economic effects. May nagsabi na yung remittance, yung pound dahil bumaba, ay yung remittance. So, yan ang kailangan bantayan, yung economic situation, kung ano magiging response ng Europe at ng UK economies dito sa sitwasyon na to. Kaya magdasal po tayo, bantayan, i-monitor lang natin ng sitwasyon. Okay. Maraming salamat once again, Attorney Hans Leo Kakdak, ang ating POEA Administrator, for your time. More power, sir. Hanggang sa muli. Salamat po, Sir Francis and Miss Sarina, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Sa ulitin po. Okay. Tuloy-tuloy na tayo, mga kaibigan. Samantala, sa ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup, puntahan natin ang Radyo ng Bayan at Dubai with Nancy Mediavillo. Nance, Josmar Hainaaga, konektado ka. Maraming salamat kasamang Francis, Josmar Hainaaga. Ang pinakamalaking barko sa mundo dumating na sa Albay. Ito ang United States Navy Pacific Partnership Team o United States Navy Hospital Ship sa Albay kahapon mula Timor-Leste. Sakay ng pinakamalaking barkong ospital ang mahigit sa 1,000 doktor, nurse at ibang medical workers. Ang misyon ay tatagang sa loob ng 2 linggo hanggang Hulyo 11. Nagkaroon ng programa sa Albay Asa Dome. Ang okasyon ay pinangunahan ni Governor Salceda. Bitbit na mga ito ang engineering services, serbisyo medikal sa mahigit 4,000 katao. Maliban rito, may iba pang aktibidad gaya ng training ukol sa infection control, epidemiology, nursing, emergency response training at workshop para sa basic life support at first responder courses.
Ilang solidarity events ang gagawin gaya ng benefit concert kasama ang mismong bandang ng USNS Mercy. Laro sa basketball at volleyball na inorganisa ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at mga panauhin. Sa Hulyo 4, pasisinayaan ang mga natapos na paaralan, itinayo ng engineering team ng USNL Mercy Team. Ang closing program ay gagawin sa Ibalong Center for Recreation sa July 11. Pagkatapos ng seremonya, aalis ang grupo patungong Vietnam. Nancy Mediavillo, lalawigan ng Albay, Media ng Bayan. Thank you very much, Nancy Mediavillo. Puntahan natin ang Radyo ng Bayan, Palawan with Damian Lacasa Jr. Damian, mayad na temprano, konektado ka. Sa mayad na temprano, maraming salamat Sir Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Isang dialogo ang ikinasa noong araw ng Biyernes sa pagitan ng Western Command ng AFP at ng Alyansa ng Palawan, yung mamamahayaging Corporal Apamay, isang lokal na media organization sa lungsod ng Puerto Princesa, kaugnay sa pagpapalabas ng impormasyon na may kinalaman sa West Philippine Sea. Nagkaroon kasi ng hindi pagkakaunawan ng dalawang panig kaugnay sa news distribution. Ayon kay Captain Chelo Tindog, opisyal at tagapagsalita ng Western Command, sumusunod lamang anya sila sa pamantayang inilalatag ng pamahalaang nasyonal na may kaugnayan sa masalimot na usapin ng WPS sa pagitan ng bansang China at iba pang kanugnog na bansa sa Asia. Ayon kay Tindog, lahat ng impormasyon na may kinalaman sa West Philippine Sea ay dapat dumaan muna sa DFA o Department of Foreign Affairs, kaya sabihin pang sa Palawan matatagpuan ang West Philippine Sea o South China Sea. Umalma kasi ang alyansa ng Palawan, yung mamamahayaging Corporal Apamay, na mas nauna pang nakakakuha ng updates hinggil sa WPS issue ang mga mamamahayag sa Kamaynilaan kaysa sa mga tagalungsod ng Puerto Princesa. Sabi ni Tindog, isang kautusan at direktiba ang kanilang pinagbasehan sa limitadong papapalabas ng impormasyon at balita kaugnay sa territorial disputes. Gayunpaman, sa pagtatapos na nasabing dialogo, siniguro ni Westcom Commander Rear Admiral Joseph Mercado na agad siya makipag-ugnayan sa DFA para mabigyan ng solusyon ang problema. Samantala, diniro naman ni Captain Chelo Tindog na lahat ng media sa bansa, kasama na ang taga Puerto Princesa na nais kumuha ng footage sa West Philippine Sea at kukuha ng litrato sa lugar, dapat anyang kumuha ang mga ito ng clearance mula sa DND o Department of National Defense para sa kanilang kaukulang seguridad. Yan ang balita para sa Radyo Basyon. Ako si Damian Lacasa Jr. mula sa DWRM Radyo ng Bayan, Palawan, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Damian Lacasa Jr. Gandang umaga ka, Francis, at gandang Jarina. Keep up the good work. From Banji Magbanwa of Naik, Cavite. Good morning, Ma'am Sarina. Ang ganda ng boses mo. Komos ang Presidente Idol na taga Siocon, Zamboanga del Norte, galing kay Kida Hadjail. Boker Tov man, Zarina, Francis, ang saya nyo. Nakakahawa, nawawala ang aming lungkot at problema. More power sa media ng bayan. Liza Calata ng Caloocan City. Habol ko naman ito, pakimbati ng happy birthday. Ang anak ko si Mac Gregor. Salamat po. Excited na kami sa pag-upo ni Digong. Good morning, Radyo Vision. Ma'am, sir, lagi po dami nahuhuli sa drugs. Sana po ganun din sa lugar namin. From Vicky Recomono ng Canlaon, Negros Oriental. Okay, at ahoy, mga drag. Ingat-ingat. Change is coming to town. German. You better watch out. Change is Okay, and with that, Zarina. Yes, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nakinig at nanood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari po kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a fruitful Tuesday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.